Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Una muna, no, yung mga nakuha ko doon, malaking posibilidad na si Mayor Go hindi siya Pilipino. Dahil yung kanyang birth certificate ay galing sa tatay niya na nagsinungaling at yung mga impormasyon doon hindi rin consistent. At dahil napakaluwag yung proseso sa late registration, magsabi ka lang kung ano yung nasa isip mo, mag-declare ka lang kung ano yung tingin mong makaka-benepisyo sa'yo, yun na ilalagay sa late registration mo. Pero makikita natin na itong birth certificate, marami kang pwedeng puntahan eh. Isa na dito maging kandidato. So, kung merong mga taong may balak na pumasok sa politika o may balak na patakbuhin sa politika, pwede silang pumasok via late registration. So ito yung isang nakikita kong problema kaya naka-issue ng birth certificate na puro hindi mahanap kung saan yung tao, hindi Pilipino yung mga, o hindi Filipino yung mga naka-declare doon, ni yung marriage, yung pagkakasal nila, walang dokumento na magpapatunay na kasal si Angelito Go at si Amelia Go. At si Amelia Go walang birth certificate. So ibig sabihin, wala siya, hindi siya pinanganak sa Pilipinas, walang ganun na tao sa ating bansa. So yan ang isang nakikita kong naging usapan sa hearing. Isa pa yung tingin ko mas malaki ang sindikatong nag-ooperate dito. At nakikita ko na hindi lang human trafficking, pati money laundering, pumapasok na itong mga pogo. At hindi natin alam saan nanggagaling yung pera. Nanggagaling sa drugs, nanggagaling sa human trafficking. At nakita natin na may mga taong pumupunta dito para ipasok yung pera nila at gumawa ng hindi magaganda tulad ng pogo. At hindi rin maalis ni Mayor Go na hindi siya kasali doon dahil lahat nakaperma siya eh. Maganda yung kwento niya, maganda yung kanyang mga excuses, pero kung titignan mo yung dokumento, nasa sentro siya ng mga transaksyon na ito, kaya hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya alam yung nangyayari. Yung kanyang interview kay Karen at yung kanyang, may pinost kasi sa kanyang Facebook, yung kanyang parang talambuhay. Kwento niya yan eh. Pwede siyang gumawa kung anong gusto niyang kwento para idepensa o i-justify yung kanyang mga pagkukulang sa dokumento. Pero yung dokumento ang pinakamahalaga eh. Nagsabi na ang PSA na walang Angelito Go na ipinanganak sa Pilipinas. Sabi ng PSA, walang Amelia Lial na ipinanganak sa Pilipinas. Sinabi na ng PSA, walang marriage contract itong dalawa. Lahat ito salungat doon sa birth certificate ni Alice Go at yung tatlo pa niyang mga kapatid. So, ibig sabihin, itong si Angelito Go ay nagsinungaling para makakuha ng birth certificate. Dahil kung may birth certificate ka, pwede ka bumili ng lupa, pwede ka magpatayo ng kumpanya, pwede ka tumakbo sa politika. Dahil yun lang ang ipapakita mo na Filipino ako at lahat ito pwede na natin gawin. Malaking posibilidad yan na yung kanyang ina ay Chinese talaga. Kasi kung kahit dalawang Chinese ang magre-register, obviously hindi magiging Filipino yun dahil sabi nga ni Chairman George, ang sinusundan natin yung bloodline eh. No? Yung bloodline. So, kaya nag-imbento yung kanyang ama ng isang Amelia Lial na Filipino para patunayan na yung kanyang anak na si Alice Go at yung iba pa, mga Filipino rin. No? Pero kung halungkitin mo, sabi na ng PSC, walang
walang documents na nagpapatunay mga dito, walang supporting documents na nagpapatunay doon sa mga isinulat at deklarasyon ng kanyang ama. So, hindi ko, para sa akin ang mahalaga ang mas mahalagang tanong para sa akin yung biyahe ng tatay niya na halos sa isang buwan 2 beses. May isang nakita kami isang buwan 3 beses. Nakita naman natin yung negosyo niya dito hindi kumikita pero bumabiyahe siya doon dahil nagnenegosyo o may ibang ginagawa, no? Kung dudugtong-dugtong natin yung storya, may money laundering na pumapasok dito, malaking posibilidad rin na yung tatay niya sangkot rin doon sa money laundering na nangyayari. Kaya siya pumupunta sa ibang bansa. So, ang dalas no? At pero kung dudugtungin natin itong mga kwentong ito, pwedeng kasabwat siya dito sa Pogo na nangyayari. Pwede rin yun. Hindi malayo yun. Kung hindi man si Mayor Guo dahil dinideny niya, baka yung tatay naman ang kasama dahil sa yung mga actions at hindi mapatunayan sa nanggaling yung pera siguro kung nakita namin na kailanganin dapat i-contempt siya, no? Pero mayroon pa naman isang hearing para pakinggan yung mga facts at para lumabas pa. Marami kasing mga dokumento ngayon lang dumadating at marami dito yung mga ginagamit namin para tingnan kung ano yung mga sagot niya. Yun ang amin ini-establish ngayon. Ang nakikita ko lang, hindi sila kumikita dito sa Pilipinas, nanggagaling sa ibang bansa yung kanilang kita na pinapasok dito sa Pilipinas. Meron silang monitoring pero dapat i-report to ng mga bangko, i-report to ng mga normally bangko yan At sa pagkakaintindi ko, nag-umpisa na sila sa kanilang investigation dahil nga dito sa mga hearing na nangyayari. Pareho, no, lapse at sindikato. Dahil kahit nahigpitan natin yan, kung yung mga kawiniri ng PSA sa mga LGUs ay kasabwat, talagang kahit anong i-declare mo, lalabas doon sa late registration mo. At sa mga pagdinig namin sa Blue Ribbon, nagkaroon na rin ito, may sindikato rin. So pareho, no, hindi mahigpit, no, at may mga sindikato nag-ooperate. Nakikita natin na yun, parang series of parang evidence na hindi na siya Pilipina. Ano na po yung possible ending? Oo. Kanina, naitanong ko nga yan at ang nag-umpisa na yung investigasyon ng PSA. So mag-uumpisa yan sa fact-finding ng PSA, kukuha sila ng mga impormasyon at ifa-file yan o ita-transmit yan sa Solgen. Solgen ngayon ang magfa-file ng kaso sa korte or pag sa COMELEC, yung kanyang kandidatura ang i-revoke naman. At present suspended, ay nirecommend na ng PAF yung suspension. Nag-recommend na sa ombudsman, basa ko. So inaantay na lang yung decision ng ombudsman doon. Pieces of legislation are Ang nakikita ko dito may problema sa late registration, naaabuso So ang focus ng legislation dapat dito sa late registration. Paano nating siguraduhin na hindi maabuso at hindi magamit ng kandidato, hindi magamit ng sindikato at yung penalties dapat taasan na rin, no? At penalties doon sa mga nagsisinungaling, penalties na rin doon sa mga taong sangkot sa pag-i-issue ng mga peking birth certificate. Dapat ibisitahin ngayon yung mga penalties dahil hindi natatakot yung mga taong nasa loob no? Kuha lang sila ng information, kung anong dineclare, isusulat doon. At hindi nila naintindihan na yung peking birth certificate na yon pwede gamitin sa iba pa, kukuha ng passport. No? So, dapat mataasan yung penalty para maparusahan yung mga kawani na kasangkot sa sindikato. Sir, so pwede ba ang nangyayari pag mag-correct ka ng registration sa PSA, dadaan ka muna sa
Yung Tama. case po ni Go, hindi siya dumaan sa LGU. Dumaan siya sa LGU. In fact, yung si Alice at si Sheila sa Tarlac nag-late registration. Yung Seaman at yung bagong natuklasan si Wesley sa Caloocan nag-late registration. No? Pwede rin naman na imbitahan para magbigay rin ng testimonya. Pero para sa akin, ang gusto kong ma-focus yung laki ng operasyon nito eh. Itong citizenship or nationality ni Mayor Go, parang lumabas lang nung tinitignan ng kabuuan eh. Pero yung kabuuan nito, nasabi ko nga, yung partisipasyon ng kanyang tatay, ano ba yung connection ng kanyang tatay para dito sa Pogo na ito, sino ba yung mga taong nasa likod nito na nagdadala dito ng malalaking pera, no? At kaya hindi rin pwedeng sabihin ni Mayor Go na hindi niya alam dahil yung may 5 partner sa Baufulan, 3 doon may kaso. 2 for money laundering, 1 dito, yung nahuling human trafficking sa Banban. So, 3 sa 4 mong partner merong kaso sa abroad. Parang kung ikaw papasok ka ng negosyo, kilalanin mo muna sino yung mga kanegosyo mo, hindi kilang pasok ng pasok, lalo na kung malaking pera ang pinag-uusapan. Yeah, na-file namin kahapon, no? So meron ng 3 bill ngayon kay Senator Alan, kay Senator Joel at yung atin. So i-combine namin to para tuluyan ng maband ang Pogo, no? At meron din sa House na bill na the same, no? Sir, sabi ko ng counsel, sir, sabi ko ng abogado ni Mayor Go, naging hindi fair yung hearing kasi paulit-ulit na yung kaso. Well, ganyan talagang hearing, no? Pwedeng paulit-ulit eh. Talagang dapat maintindihan nila na ang hearing pwede talagang paulit-ulit ang tanong, pero wala namang masama kung sasagutin nila ng paulit-ulit. Sir, hindi niyo po ba maiintindihan yung tatay? Yan rin isang proposal, no? Pag-aaralan namin ng committee na imbitahan yung tatay at kung nandito yung tatay kasi sabi nasa abroad, no? So, pero ako nakikita ko na dapat imbitahan yung tatay dahil siya yung naging kumbaga siya yung naging source nung fake na birth certificate. Naman, socials lang, purely socials, wala naman na pag-usapang politika. Wala naman, business as usual dahil alam naman ng palasyo at alam naman ng ating Pangulo na marami tayong mga bills na dapat tapusin, ang dami pang led-up bills na dapat tapusin. So, gusto lang niya naman ay ma-maintain yung constant communication at ma-maintain yung relationship. Pero wala namang politikang pinag-usapan. Sir, paano ma-uphold concerns o paano ma-address yung concerns sa integrity ng Senate at saka independence ng Senate? Kasi yung dinner happened after what happened. Actually, matagal na itong dinner. Na-advise ako nito mga 3 weeks ago. Matagal na itong dinner na ito. Na-advise ako 3 weeks ago na merong ganitong dinner. So, kahit even though hindi pa napag-uusapan ni leadership change, meron nang nakaset talaga. Tinuloy lang dahil nakaset na eh. Wala naman. Napag-usapan lang, like si Senator Loren, napag-usapan yung topic on education. Of course, being chairman ng basic education, napag-usapan rin namin yun. Pero walang specifics. No? Walang specifics. Very broad and friendly yung dinner. Nasabihan ko siya. No? Kahapon nag-usap kami. Sir, were you asked na mag-sign din sa resolution? Wala, hindi ako tinanong kung magsasign ako hindi. In fact, wala ako nakuhang any communication kung gusto ko mag-sign o hindi. So, Dinner last night, kinongratulate ba ni meron naman. Pagdating ko, nandoon na si SP Escudero eh. So, but meron naman congratulatory message. Napag-usapan namin ng pahapyaw. Actually, marami kaming pahapyaw na napag-uusapan.
napag-usapan namin ito at nasabi nga natin may hearing today. No? So, but wala naman specifics. No? Wala naman specifics. Wala namang ganun. Wala namang... Narinig ko siya nung, I think Saturday morning. Around Saturday morning, pero wala naman akong ano. Dahil meron naman, I think a few months ago, meron din ganun eh. No? Pag-uusapan po muna namin yun, no? as a group. Wala naman masyadong detalye pa eh. Medyo loose pa naman, saka wala naman na pag-uusapan na gano'n. Nakausap ko si SP Escudero at sabi niya na yung leadership lang naman ang papalitan. Pero dahil gusto niya trabaho kaagad, at least in my case, mariretain yung chairmanships. No? Is education and ways and means. No? Dahil nga marami nang naumpisan at marami na rin pending on the floor. No? Of course, sabi ko, everything is, I serve at the pleasure of the body. Kung anong gusto ng body, then susunod lang tayo. Matagal na natin rin i-recommend yan. I think mga early part of last year, rin-recommenda natin na bumalik tayo sa normal school year natin kung saan ang summer ay April, May. At ay tutuwa ko dahil sinuportahan yan at pinaiksi pa, no? 1 year. By next year, balik na tayo sa previous calendar natin. So malaking bagay yan dahil kita natin yung init talaga, nagiging mas mainit at hindi na kaya ng mga bata. Meron lang talagang sacrifices, no? Na Saturdays magkakaroon ng modular learning, no? Dahil nga ang nangyari, umiksi yung calendar days natin school calendar days natin from 220 to 175 or 170. So meron talagang mga additional calendar days, no? So modular naman gagawin dyan para hindi pa rin, para mako-complete natin in 200 to 220. School year 2024-2025. Alright, then guys, thank you. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.